Hallelujah, Lord. We thank you, Father God. We bless your name and we exalt your name. Salamat po sa dakilang bagay na ginawa mo sa amin. Iningatan mo kami, pinatnubayan, ginabayan, at patuloy na narito kami ngayon upang patuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo po kami at tulungan mo po na patuloy namin pakamahalin at pakaibigin na marinig ang iyong mga salita at hindi lang marinig at kundi higit sa lahat maunawaan at maisagawa namin ang mga bagay na tinuturo mo sa amin. Pagpalain mo ang gabi ito, samahan mo po kami patnubayan, pakaingatan mo po ang mga mahal namin sa buhay na wala pa sa aming kani-kaniyang tahanan. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumaki po sa kanilang lahat at sila ay makarating sa kani-kaniyang tahanan na ligtas sa anumang panganib at kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumaki po sa kanila at tulungan mo po na anuman kabisihan na naranasan nila, magkaroon sila ng time sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Luwalhati sumayo, turuan kami ng iyong banal na espiritu at hinihiling namin patuloy po kayong tumawag ng mga lalaki at babae na makikinig na iyong salita. Napakahalaga ng iyong mga salita. Ito ay dapat naming pakinggan at unawain at tuparin sa aming mga buhay. Lord, alam namin ang mga salita mo ay naghahanda sa amin sa nalapit na pagparito ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Kaya nga, wag namin sayangin ang ganitong pagkakataon na kami ay nakapag-aaral ng iyong mga salita. Samahan kami ng banal na espiritu at pangunahan kami. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Amen po. Magandang gabi po sa lahat, no? Okay, no? So, ang ating pag-aaralan sa gabi ito ay lahat para kay Kristo, no? All for Jesus, no? Lahat para kay Jesus. Colossians 1 verse 16. Ito po ang ating text, Colossians 1 verse 16. No? Sabi po sa verse 16 sa Tagalog, sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Okay. Excuse me lang po. Okay, so, ang tanong natin ay, bakit tayo nabubuhay, no? Bakit tayo narito sa mundong ito? Para kanino tayo nabubuhay? Para kanino tayo bumabangon, no? Maraming tao na pag tinanong natin yung mga tanong na yan, para kanino ka bumabangon, para kanino ka nabubuhay, ay may mga sagot sila at ang mga sagot ng karaniwan ng mga tao ay para sa sarili, para sa pamilya, para sa trabaho, o para sa pangarap. Pero ayon kay Pablo, si Pablo po ang may author ng Book of Colossians, no? Sabi ni Pablo, lahat ng bagay ay para kay Kristo. So, ang lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa ibabaw ng lupa, ang lahat ng mga bagay na maging hindi man nakikita, ay sabi po sa Biblia, ay likha ng ating Panginoon. Ang lahat na nasa langit at nasa lupa, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng ito, no? So, maging ang bawat isa sa atin, meron po talagang may likha sa atin. At ito natin mapapatunayan na meron Diyos. Siya ang tinatawag na manlilikha, no? Nilalang niya tayo, nilikha niya tayo, nilalang tayo dahil kay Kristo. Yan po ang sinasabi sa Colossians 1 na tayo po ay nilalang dahil kay Kristo para kay Kristo Jesus. Sapagkat sa pamagitan niya, sabi po diyan, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga nasa langit at lahat ng nasa lupa, no? Nilikha niya, sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay, lahat ng nakikita at hindi nakikita, no? Siya po ang may likha nun.
Hindi aksidente ang buhay mo. Hindi aksidente ang buhay ko. Hindi aksidente ang buhay natin dahil sa tunayan, may nag-create sa atin. Kaya hindi po tayo gaya ng singaw na lumitaw lang dito sa mundong ito, kundi we are created by our Creator, no? Na ibig sabihin, may layunin siya, kaya niya tayo nilikha. May layunin siya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. So, malinaw na sinasabi na nilalang tayo para kay Kristo. So, kung tayo nilalang para kay Kristo, para sa Kanya, no, lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya at ukol sa Kanya, no? So, una, hindi lang siya manliliga, kundi siya rin ang purpose. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo nilikha, no? Tandaan po natin yan, na tayong lahat ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, no? At hindi lang siya manliliha, kundi siya mismo ang purpose, no? So, ang talento natin, ang talino natin, ang oras natin, ang pamilya natin, ang resources natin, nilikha para sa Kanya. So, kung para sa Kanya, kalooban talaga ng Diyos na mabuhay tayo para sa Kanya. Hindi para sa ating sarili, hindi para sa kanino man tao, hindi para sa ano pa man o sa anumang bagay, kundi tayo nilikha para sa Diyos, para sa Kanya, no? So, sinasabi dito na kung tayo ay nilikha, so ibig sabihin dito, itong nagpapatunay na kung lahat ng bagay ay nilikha ng ating Diyos, ng ating Panginoon, no? Ito yung nagpapatunay na siya ay Diyos, no? Dahil walang lumikha sa Diyos, dahil nung una pa man, bago dumating ang lahat ng bagay dito sa lupa, ay andyan na siya, no? Sabi diyan sa bandang dulo, ang lahat inilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. So alam natin na ang Diyos ay hindi nilikha ng sino paman. Pero siya na ating sinasampalatayan Diyos ang manlilikha. Pero hindi niya nilikha ang kanyang sarili, kundi siyang lumikha sa lahat ng bagay. Ito'y patotoo na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay isang buhay na Diyos, no? So, siya ang may kapangyarihan sa lahat. Sabi, dito, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, no? So, ibig sabihin, siya ang may kapangyarihan sa lahat, no? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng kapangyarihan, nakikita man o hindi, siya ang higit na makapangyarihan sa lahat, no? Kahit ano pang trono, ano pa mang kapamahalaan o kapangyarihan, wala nang higit na kapangyarihan, walang higit na pamahalaan, walang higit na trono kaysa ating Panginoon. No, siya ang higit sa lahat ng bagay. Now, kung siya ang makapangyarihan sa lahat ng bagay, siya ang makapangyarihan sa lahat, wala tayong dapat ikatakot, hindi tayo dapat matakot because He holds all things together, no? Hawak niya ang lahat ng bagay, hawak niya ang lahat ng sitwasyon, hawak niya ang lahat ng kapangyarihan dahil siya ang higit na makapangyarihan sa lahat, no? So, kung tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya, dapat lang na lahat ng bagay ibigay natin sa Kanya, ialay natin sa Kanya, no? So, ang buhay natin ay ligtas sa Kanya, sa kamay niya, no? Dahil siya ang may likha sa atin, alam ng Diyos ang lahat ng bagay patungkol sa atin. Kaya kung may mga problema tayo, may mga pasanin tayo, may kabigatan tayo, may mga pangangailangan tayo, may pagsubok na dumarating sa atin, may mga problema dumarating sa atin, dahil siyang may likha sa atin at siyang makapangyarihan sa lahat, marapat lang, excuse me, na ibigay natin ang lahat ng bagay para,
pagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa Kanya na makapangyarihan sa lahat. No? Okay. So, kung naniniwala tayo na tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya, nararapat na ipagkaloob natin ang lahat ng bagay naman para sa Kanya. Na lahat ng bagay gawin natin para sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang kaluwalhatian. No? Sabi nga sa salita ng Panginoon, ano man ang ating ginagawa, kumakain man, umiinom man, o ano man ang ginagawa natin, do it for the glory of God. Gawin natin lahat ng bagay sa kaluwalhati ng Panginoon. Dahil Siya ang may likha sa atin, at tayo nilikha para sa Kanya, dapat lang na sa buhay natin, bigyan natin lahat para sa Kanya, bigyan natin ng parangal ang Diyos sa ating mga buhay, na lahat ng bagay na nasa atin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. No? Sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos na hinahangad ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo na Kanyang nilikha ay magbigay, o dahil tayo nilikha niya, tayo rin naman ay mag-alay at magbigay ng ating buhay sa Kanya. No? So, yung Colossians 1:16, dito sinasabi na walang bagay na narito na hindi nilikha ng Panginoon. No? Buhay natin, kung ano man yung tinatangkil natin, lagi natin tandaan na iyan nagmula sa Panginoon. Mga biyaya, pagpapala, no? Kalakasan ng pangangatawan, no? Buhay, binigay ng ating Diyos. No? Dito natin makikita yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Walang nasa atin na hindi natin tinanggap. Lahat ng nasa atin, tinatangkilik natin, maging sa mga araw na ito, lahat yan ay nagmula sa Kanya. No? So, lahat ng bagay ay para kay Kristo. No? Wag natin, kaya nga, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, para kanino tayo bumabangon, masasagot na natin ang tanong. Higit sa lahat, tayo ay nabubuhay para sa Kanya, sa ating Panginoon. So, live for Jesus. No? Mamuhay tayo para kay Jesus. Mamuhay tayo sa buhay nito na Siya ang ating binibigyan ng kapurihan at kaluwalhatian, na nabibigyan natin Siya ng kadakilaan sa ating mga buhay. Anything, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating, saan man tayo naroroon, makapagbigay tayo ng kaluguran at kaluwalhatian sa ating Panginoon. No? Lahat ng tao, sabi nga sa Bible, lahat ng tao ay lulhod. Lahat ng tao ay magpapahayag, lahat ng tao ay magsasabi na Siya lang ang Diyos. No? Ito po ay walang sino man na pwede mag-claim na manlilikha siya. Kundi, hindi ka magiging Diyos kung wala kang kapangyarihan. Dahil Diyos Siya, ang ating Panginoon, dahil Diyos Siya ay lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin dito sa lupa. Maging doon man sa langit, no? Ngayon, yung mga tao nagsasabi na sila ay Diyos, wala silang napatunayan na may nilikha sila. No? Tangi ang Diyos lang natin na makapangyarihan sa lahat, ang may likha ng lahat ng bagay, nakikita man o hindi nakikita. Sapagkat sa pamagitan ng Kanyang nilikha, doon natin masabi na dapat din ipagkatiwala natin tayo na nilikha niya ang ating buhay sa Kanya na nagbigay ng lahat ng bagay para sa ating mga buhay. So, panghuli, tanungin natin ang ating sarili, saan ko ginagamit ang buhay ko, no? So, dahil yamang Siya ang may likha sa atin, at dahil Siya ang lumikha sa atin, dapat lang na luwalhatiin natin Siya, no, sa ating mga buhay. So, paano natin Siya mabibigyan ng kaluguran? Paano natin Siya maluluwalhati? No? Saan? Excuse me. Magagawa natin to kung
saan natin ginagamit ang ating mga buhay, no? Saan natin ginagamit ang buhay na ito? Baka yung buhay na ito na binigay sa atin ng Panginoon, na tayo nilikha niya, itong buhay na ito na nilikha ng Diyos, tayo na Kanya nilikha. Saan natin ginagamit yung buhay na ito na binigay niya sa atin? Sa mga bagay ba na walang kabuluhan? Sa mga bagay ba na puros kamunduhan? Sa mga bagay ba na puros lang sa ating mga sarili? No? Tayo ba'y nabubuhay para lang ba talaga kay Kristo? No? So, tanungin natin ang ating mga sarili kung ganito nga ba tayo. Tanungin natin, saan ko nga ba ginagamit ang buhay na ito? Pagkagising pa lang natin sa umaga, saan natin ginagamit ang buhay na binigay sa atin ng Diyos o dinagdag niya muli sa atin? No? Ilang taon ka na, maybe ikaw ay 20 years old, 30 years old, 50 years old, 60 years old, no? Ang tagal na nag-iisis ka sa mundo, no? Kaya tayo nilikha ng Diyos ay hindi sa wala. Nilikha tayo ng Diyos para makapagbigay din tayo ng halaga sa Kanya na lumikha sa atin. So, kaya nga dapat sa buhay nito, gamitin natin ang buhay nito para sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang kalwatian. Ang tanong, nabibigyan ba natin ng kapurihan at ng kalwatian Diyos sa ating mga buhay? O sino ang naluluwalhati sa buhay natin? Baka tayo, baka sarili natin, no? Baka ang mga magulang natin, no? Dahil siya ang may likha sa atin, siya ang nararapat na mabigyan natin ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Pangalawa, dapat nating tandaan na magpasakop tayo, no? Kung talagang si Lord, ang Lord ng buhay natin, pag sinabing Lord, Amo, Boss, New Master, bagong Panginoon, no? Dahil tayo noon ay naging Panginoon natin dati, ang sarili natin, no? Kung ano yung gusto natin, yun ang nasusunod. Nung wala pa tayo sa Panginoon, kung gusto natin na matulog na lang, at wag magbasa ng Biblia, wag nang manalangin, bago matulog, nasusunod tayo. Dati noon, nung pagkagising natin sa umaga, baba agad para kumain. Pero ngayon, dahil siya na ang ating Panginoon, siya na ang ating Master, New Master, kinakailangan sumunod tayo kung anong gusto ng Panginoon. No? Na mag-ukol tayo ng panalangin, mag-ukol tayo ng pagbabasa ng sandali sa pagbabasa ng Biblia. So, magpasakop tayo sa Kanya. At kung siya ang ating Panginoon, tayo ay nagpapasakop, pwede mo sabihin, Lord, ano po ba ang plano mo at kalooban mo sa aking buhay? No? So, lagi natin sinisik yung will of the Lord. Lagi natin sinisik kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Pwede mong rin sabihin, Lord, gamitin mo ako. Mupo ako kung saan mo ibig, kung saan mo gusto, gamitin mo po ako. Use me for your glory. Use me for your honor, di ba? So, dahil siya ang milikha sa atin, siya ang may say sa buhay natin. Sa kanya tayo dapat na magpasakop, no? Dahil siya ang milikha sa atin. Hindi lang dahil kaya tayo nabubuhay para sa Kanya, dapat talaga na hilingin natin sa Kanya na yung kalooban niya ang masunod at mangyari sa buhay na ito. May mga sarili-sarili tayong kalooban, may mga sarili-sarili tayong kagustuhan, pero hayaan natin manaig kung ano kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. At malalaman natin yung kung pinagpe-pray natin. Malalaman natin yung sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, dahil sa pagbabasa ng Biblia, nakakausap natin ng Diyos, at pag tayo naman nag-pray, ang Diyos naman, tayo naman ang nakikipag-usap sa Kanya. At sa pamagitan ng two-way communication na ito, aring magpahayag sa atin ng Panginoon kung ano ang kalooban niya. No? So, pangatlo, ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay na ginawa niya. Una, tayo, nilikha niya. Pagpasalamat natin, binigyan niya tayong pagkakataon na mabuhay, no?
pagpasalamat natin sa Diyos, anuman meron tayo, no? Kasi yung iba, pag hindi maganda ang kanilang ilong, hindi maganda ang kanilang physical features, nagagalit sila, ba't naman ganitong pagkalikha mo sa akin, Panginoon? No? Hindi dapat nakukuha sa ganung bagay. Lord, salamat dahil binigyan mo akong pagkakataong mabuhay. At may dahilan kung bakit ka binuhay ng Panginoon. So, ipagpasalamat mo sa Diyos ang buhay na binigay niya sa iyo at ang buhay na yan na binigay sa iyo ng Panginoon, may plano at layunin siya. No? So, yun ang hanapin mo na isik natin kung ano yung kalooban niya, kung ano yung plano niya, at lagi natin tatandaan na ang plano at kalooban ng Diyos sa atin ay pawang mabuti, no? Pawang totoo, pawang tunay na napakaganda, no? Dapat lang natin alamin kung ano talaga yun. Hilingin natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo na makalakad ako doon sa plano mo sa buhay ko. Yun ang lakaran ko. Hindi yung sarili kong kalooban, hindi yung sarili kong will, kundi yung tanging kalooban mo, no? Alam natin na may layunin ng Diyos at sa buhay natin at yung plano at layunin niya sa ating mga buhay ay tunay na napakaganda. At dahil maganda, yun ang ating isisik, hahanapin at lalakaran. Kung nakita na natin kung ano yung plano at kalooban ng Panginoon, ay lakaran natin yun, no? Kaya nga, kung makikita lang natin, panghuli, kung makikita lang natin lahat talaga na maganda, na ang Diyos, ang ating manilikha, isa tayo nilikha ng Diyos at tandaan natin, sa lahat ng kanyang nilalang, sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao ang pinaka masterpiece ng Panginoon. Tayo ang pinaka higit sa lahat higit sa lahat ng kanyang mga nilikha, no? Tayo binigyan ng halaga, importansya ng Diyos, walang iba kundi ang tao, no? So, nalaman natin sa Colossians 1:16, lahat ay para Kristo. So, lahat ng bagay sa buhay natin, ialay natin sa Kanya. Ipagkaloob natin sa Kanya, hindi tayo magsisisi. Gusto ng Panginoon na nilikha niya tayo dahil ang plano at layunin niya, makapagbigay tayo ng kaluwatian sa Kanya. So sa buhay na ito, siguraduhin po natin na ang binibigyan natin ng kaluguran, binibigyan natin ng kaluwatian, ay walang iba ang ating Panginoon. So bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo, para kanino tayo bumabangon? Huwag natin sabihin na para sa pamilya, para sa sarili, para sa trabaho, pero higit sa lahat, ang pinakadahilan kung bakit tayo nabubuhay at bakit tayo bumabangon ay para sa Panginoon. Mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon sa buhay natin sa araw-araw. No? Ako, pag nagising ako sa umaga, pag mulat lang ng aking mata, nagpapasalamat na agad ako sa Panginoon. Bago ako bumangon, nagpapasalamat ako, sinasabi ko, Lord, salamat po sa buhay na ito. No? At masaya ako dahil binigyan niya muli ako ng buhay at alam ko, habang araw-araw binibigyan ako ng Diyos ng buhay at kalakasan, alam ko na ang layunin ng Diyos ay magamit niya ako para sa kanyang kapurihan at sa kanyang kaluwatian, no? So, yun ang ginagawa ko. I saw to it na sa buhay na ito na binigay sa akin ng Diyos ay makapagbalik ako ng kaluhuran at kaluwatian para sa kanyang pangalan. Kahit hindi ako purihin ng tao, kahit wala silang masabing positive sa akin, alam ko na may Diyos na nakakita ng lahat ng bagay na ginagawa ko. At yun ang dahilan, kaya patuloy akong lumalakas, patuloy akong tumitibay sa habag at awa ng Panginoon, no? Kasi pag alam mo kung kanino ka nabubuhay, pag alam mo kung kanino ka bumabangon, pag alam mo kung kanino mo inialay ang buhay mo, magiging masaya ka. Dahil alam mo na ang Diyos ang binibigyan mo ng kaluguran sa buhay na ito. Hindi ka man ma-please ng mga taong nasa paligid mo, hindi man sila matuwa sa iyo,
hindi man sila magpasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo, pero alam mo na lahat ng yun ay ginagawa mo para sa Kanya, dahil lahat ng bagay ay para kay Kristo, lahat ng bagay ay ginagawa mo para sa Kanya, no? Yun ang dahilan kaya magiging masaya ka sa buhay na ito, no? Yun ang sikreto, mga kapatid, para magkaroon tayo ng masaya, maligayang buhay, payapang buhay, na lagi nating ibigay para sa Diyos ang lahat, no? Sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Hindi natin may please ang lahat ng mga tao, pero praise God, alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Kanya, no? At alam ko na dahil alam ng Panginoon, siya magbibigay sa iyo ng, He is the rewarder, no? Siya ang nagbibigay ng reward sa lahat ng tao na humahanap sa Kanya, at nagbibigay ng kaluguran sa Kanya, at nagbibigay ng Kanyang buhay para sa Kanya. God bless. Yun lang po. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, kaawaan, kahabagan, at kagandahang loob. Purihin ka, Ama. Sambahin ang ngalan mo. At sa oras nito, nagpapasalamat po kami sa maikling pag-aaral po namin sa Colossians 1:16. Natutunan po namin na lahat ng bagay na likha mo, lahat ng bagay nilikha para sa iyo, Panginoon. Maging ang aming mga buhay man. Salamat, nilikha mo kami, at alam namin ang plano at layunin mo ay ang buhay namin ay alay namin sa iyo. Nasa buhay namin ito, mabigyan ka namin ng kaluguran, mabigyan ka namin ng kahiwatian, mabigyan ka namin ng glory, Lord. Tulungan mo po kami na lagi magpasalamat sa lahat ng araw ng mga buhay na dinadagdag mo sa amin. At araw-araw, ibigay namin ang aming mga buhay para sa iyo. Lord, salamat po dahil alam namin na buhay at makapangyarihan ka sa lahat na aming Diyos na pinaglilingkuran. Lord, dalangin ko po na hindi lang ako kundi ang bawat isa sa amin, maging ang mga tagapakinig ngayon, ang mula sa araw na ito, mula sa gabi ito, pagising namin lagi, araw-araw, lagi ka namin isipin. Lagi namin nasain na lahat ng bagay ay para sa iyo. Ang kalwatian, karangalan, papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, pag-aalay ng buhay, pag-aalay ng panahon, pag-aalay ng lahat ng bagay ay dapat lang na ipagkaloob namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po dahil patuloy mo kami tinuturuan, at salamat po dahil ang mga salita mo nagbibigay sa amin ng karunungan, patotoo, kung paano kami dapat lumakad sa mga huling araw na ito. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin, at patuloy maging God-conscious kami. Lagi naming maalala ang Panginoon, hindi wag lumampas ang isang oras na hindi ka namin naalala sa aming mga buhay. At lagi ka namin pasalamatan, lagi ka namin pasayahin, paggalakin, at bigyan ng kaluguran, Panginoon. Lord, marami ng mga tao na nagbibigay ng kalungkutan sa iyo. Nawa kami na mga anak mo ay mapasumpungan mo na nagbibigay ng kaluguran, kasiyahan sa iyo, Panginoon. Salamat dahil tinuturuan mo kami at patuloy na binibigyan mo kami ng mga salita mo sa araw-araw. Pagpalain mo ang buhay ng mga nakinig na iyong salita, at tulungan mo na huwag mawawala sa puso namin ang pagnanasa na lagi ka naming lagi na kami makinig na yung salita, magbasa na yung salita, manalangin sa iyo. Panginoon, marami po salamat at patuloy na ang kalooban mo masunod sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, luwalhati sumayo, parangal ay sumayo at pagdakila ay sumayo. Ito ang aming dalangin pagsamo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen, amen, amen. Amen po, God bless po. Okay, sa Sunday po, meron po tayong pag-aaral after sa mga leaders at yung mga nagpalista, no? Leaders at mga worship team at lahat ng mga ginagamit ng Panginoon sa ganun na alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, no? So, sa kalooban ng Panginoon, sa Sunday, iniimbitahan po namin kayo, yamang ito po ay na-announce na matagal na, nung mga ilang linggo na, kaya po magsisimula na po tayo sa Sunday ang ating Bible
school face-to-face, no? With Pastor Jmar, at dalangin po natin na marami tayong matutunan at maunawaan patungkol sa salita ng Diyos, no? Huwag po tayong absent. Sana po makadalo po tayo sa ating gawain sa Sunday ng hapon, 2 o'clock hanggang 4 p.m., no? So, meron po tayong kaya yung mga nagpalista, no? Meron po tayong isa-serve na pagkain, no, para sa ating merienda, no? Yun lang po, magkita-kita po tayo, magdala po kayong notebook at saka ballpen at Bible, no? Yun lang po, bye-bye, God bless, ingatan tayong lahat ng Panginoon at pagpalain lahat tayo ng Diyos, lalo na yung mga nakinig at yung mga hindi pa, pakinggan po ninyo ang ating mga live stream tuwing Miyerkules at Biyernes at Linggo. Sa Friday po, next Friday, Believers Night, huwag po kayong mawawala. Umattend po tayong lahat, no? Yun lang po, bye-bye, God bless everyone. We love you with the love of the Lord. Ingat! Magandang gabi po. Good evening po sa lahat. Tayo po ay mag-aral na ng salita ng Diyos. Today is Friday, 2025, 6:35 in the evening. Magsimula na po tayo. Ako po muna magtuturo ngayon dahil po kailangan lang po na ako po muna magturo, no? Sa next Friday, yung ating next Friday ay Believers Night po, no? So, sa ngayon po ako po muna magturo. Pero pagtapos ng Believers Night, balik na lang ulit tayo sa ating mga Bible teachers, no? Manalangin na po tayo para makapagsimula na po tayo. Okay, mag-pray na po tayo. Hallelujah, Lord. We thank you, Father God. We bless your name and we exalt your name. Salamat po sa dakilang bagay na ginawa mo sa amin. Iningatan mo kami, pinatnubayan, ginabayan, at patuloy na narito kami ngayon upang patuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo po kami at tulungan mo po na patuloy namin pakamahalin at pakaibigin na marinig ang iyong mga salita at hindi lang marinig at kundi higit sa lahat maunawaan at maisagawa namin ang mga bagay na tinuturo mo sa amin. Pagpalain mo ang gabi ito, samahan mo po kami patnubayan, pakaingatan mo po ang mga mahal namin sa buhay, na wala pa sa aming kaniyang tahanan. Ang dugo ng Panginoon Hesus ang tumaki po sa kanilang lahat at sila ay makarating sa kaniyang tahanan na ligtas sa anumang panganib at kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Hesus ang tumaki po sa kanila at tulungan mo po na anuman kabisihan na naranasan nila, magkaroon sila ng time sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Luwalhati sumayo, turuan kami na yung banal na espiritu at hinihiling namin patuloy po kayong tumawag ng mga lalaki at babae na makikinig na yung salita. Napakahalaga ng yung mga salita. Ito ay dapat naming pakinggan at unawain at tuparin sa aming mga buhay. Lord, alam namin ang mga salita mo ay naghahanda sa amin sa nalapit na pagparito
ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Kaya nga, wag namin sayangin ang ganitong pagkakataon na kami ay nakapag-aaral ng iyong mga salita. Samahan kami ng Banal na Espiritu at pangunahan kami. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Amen po. Magandang gabi po sa lahat, no? Okay, no? So, ang ating pag-aaralan sa gabi ito ay lahat para kay Kristo, no? All for Jesus, no? Lahat para kay Jesus. Colossians 1 verse 16. Ito po ang ating text, Colossians 1 verse 16. No? Sabi po sa verse 16 sa Tagalog, sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Okay. Excuse me lang po. Okay, so, ang tanong natin ay, bakit tayo nabubuhay, no? Bakit tayo narito sa mundong ito? Para kanino tayo nabubuhay? Para kanino tayo bumabangon, no? Maraming tao na pag tinanong natin yung mga tanong na yan, para kanino ka bumabangon, para kanino ka nabubuhay, ay may mga sagot sila at ang mga sagot ng karaniwan ng mga tao ay para sa sarili, para sa pamilya, para sa trabaho, o para sa pangarap. Pero ayon kay Pablo, si Pablo po ang may author ng Book of Colossians, no? Sabi ni Pablo, lahat ng bagay ay para kay Kristo. So, ang lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa ibabaw ng lupa, ang lahat ng mga bagay na maging hindi man nakikita, ay sabi po sa Biblia, ay likha ng ating Panginoon. Ang lahat na nasa langit at nasa lupa, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng ito, no? So, maging ang bawat isa sa atin, meron po talagang may likha sa atin. At ito natin mapapatunayan na meron Diyos. Siya ang tinatawag na manlilikha, no? Nilalang niya tayo, nilikha niya tayo, nilalang tayo dahil kay Kristo. Yan po ang sinasabi sa Colossians 1 na tayo po ay nilalang dahil kay Kristo para kay Kristo Jesus. Sapagkat sa pamagitan niya, sabi po diyan, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga nasa langit at lahat ng nasa lupa, no? Nilikha niya, sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay, lahat ng nakikita at hindi nakikita, no? Siya po ang may likha nun. Hindi aksidente ang buhay mo, hindi aksidente ang buhay ko, hindi aksidente ang buhay natin dahil sa tunayan, may nag-create sa atin. Kaya hindi po tayo gaya ng singaw na lumitaw lang dito sa mundong ito, kundi we are created by our Creator, no? Na ibig sabihin, may layunin siya, kaya niya tayo nilikha. May layunin siya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. So, malinaw na sinasabi na nilalang tayo para kay Kristo. So, kung tayo nilalang para kay Kristo, para sa Kanya, no, lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya at ukol sa Kanya, no? So, una, hindi lang siya manlilikha, kundi siya rin ang purpose. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo nilikha, no? Tandaan po natin yan, na tayong lahat ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, no? At hindi lang siya manlilikha, kundi siya mismo ang purpose, no? So, ang talento natin, ang talino natin, ang oras natin, ang pamilya natin, ang resources natin, nilikha para sa Kanya. So, kung para sa Kanya, kalooban talaga ng Diyos na mabuhay tayo para sa Kanya. Hindi para sa ating sarili, hindi para sa kanino man tao, hindi para sa ano pa man o sa anumang bagay, kundi tayo nilikha para sa
Diyos para sa Kanya, no? So, sinasabi dito na kung tayo ay nilikha, so ibig sabihin, dito, itong nagpapatunay na kung lahat ng bagay ay nilikha ng ating Diyos, ng ating Panginoon, no? Ito'y nagpapatunay na siya ay Diyos, no? Dahil walang lumikha sa Diyos, dahil nung una pa man, bago dumating ang lahat ng bagay dito sa lupa, ay andyan na siya, no? Sabi diyan sa bandang dulo, ang lahat inilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. So alam natin na ang Diyos ay hindi nilikha ng sino paman. Pero siya na ating sinasampalatayan Diyos ang manlilikha. Pero hindi niya nilikha ang kanyang sarili, kundi siyang lumikha sa lahat ng bagay. Ito'y patotoo na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay isang buhay na Diyos, no? So, siya ang may kapangyarihan sa lahat. Sabi, dito, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, no? So, ibig sabihin, siya ang may kapangyarihan sa lahat, no? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng kapangyarihan, nakikita man o hindi. Siya ang higit na makapangyarihan sa lahat, no? Kahit ano pang trono, ano pang kapamahalaan o kapangyarihan, wala nang higit na kapangyarihan, walang higit na pamahalaan, walang higit na trono kaysa ating Panginoon. No, siya ang higit sa lahat ng bagay. Now, kung siya ang makapangyarihan sa lahat ng bagay, siya ang makapangyarihan sa lahat, wala tayong dapat ikatakot. Hindi tayo dapat matakot because He holds all things together. No? Hawak niya ang lahat ng bagay. Hawak niya ang lahat ng sitwasyon. Hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Dahil siya ang higit na makapangyarihan sa lahat, no? So, kung tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya, dapat lang na lahat ng bagay ibigay natin sa Kanya, ialay natin sa Kanya, no? So, ang buhay natin ay ligtas sa Kanya, sa kamay niya, no? Dahil siya ang may likha sa atin, alam ng Diyos ang lahat ng bagay patungkol sa atin. Kaya kung may mga problema tayo, may mga pasanin tayo, may kabigatan tayo, may mga pangangailangan tayo, may pagsubok na dumarating sa atin, may mga problema dumarating sa atin, dahil siyang may likha sa atin at siyang makapangyarihan sa lahat, marapat lang, excuse me, na ibigay natin ang lahat ng bagay, pagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa Kanya na makapangyarihan sa lahat. No? Okay, so, kung naniniwala tayo na tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya, nararapat na ipagkaloob natin ang lahat ng bagay naman para sa Kanya. Na lahat ng bagay gawin natin para sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang kaluwalhatian. No? Sabi nga sa salita ng Panginoon, ano man ang ating ginagawa, kumakain man, umiinom man, o ano man ang ginagawa natin, do it for the glory of God. Gawin natin lahat ng bagay sa kaluwalhati ng Panginoon. Dahil siya ang may likha sa atin, at tayo nilikha para sa Kanya, dapat lang na sa buhay natin, bigyan natin lahat para sa Kanya, bigyan natin ng parangal ang Diyos sa ating mga buhay, na lahat ng bagay na nasa atin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. No? Sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos na hinahangad ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo na Kanyang nilikha ay magbigay, o dahil tayo nilikha niya, tayo rin naman ay mag-alay at magbigay ng ating buhay sa Kanya, no? So, yung Colossians 1:16, dito sinasabi na walang bagay na narito na hindi nilikha ng Panginoon, no?
buhay natin, kung ano man yung tinatangkil natin, lagi natin tandaan na yan nagmula sa Panginoon. Mga biyaya, pagpapala, no? Kalakasan ng pangangatawan, no? Buhay, binigay ng ating Diyos. No? Dito natin makikita yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Walang nasa atin na hindi natin tinanggap. Lahat ng nasa atin, tinatangkilik natin, maging sa mga araw na ito, lahat yan ay nagmula sa Kanya. No? So, lahat ng bagay ay para kay Kristo. No? Wag natin, kaya nga, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, para kanino tayo bumabangon, masasagot na natin ang tanong. Higit sa lahat, tayo ay nabubuhay para sa Kanya, sa ating Panginoon. So, live for Jesus. No? Mamuhay tayo para kay Jesus. Mamuhay tayo sa buhay na ito na siya ang ating binibigyan ng kapurihan at kalwalhatian, na nabibigyan natin siya ng kadakilaan sa ating mga buhay. Anything, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating, saan man tayo naroroon, makapagbigay tayo ng kaluguran at kalwalhatian sa ating Panginoon. No? Lahat ng tao, sabi nga sa Bible, lahat ng tao ay lulhod, lahat ng tao ay magpapahayag, lahat ng tao ay magsasabi na siya lang ang Diyos. No? Ito po ay walang sino man na pwede mag-claim na manlilikha siya, kundi hindi ka magiging Diyos kung wala kang kapangyarihan. Dahil Diyos siya, ang ating Panginoon, dahil Diyos siya ay lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin dito sa lupa. Maging doon man sa langit, no? Ngayon, yung mga tao nagsasabi na sila ay Diyos, wala silang napatunayan na may nilikha sila. No, tangi ang Diyos lang natin na makapangyarihan sa lahat, ang may likha ng lahat ng bagay, nakikita man o hindi nakikita. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang nilikha, doon natin masabi na dapat din ipagkatiwala natin tayo na nilikha niya ang ating buhay sa kanya na nagbigay ng lahat ng bagay para sa ating mga buhay. So, panghuli, tanungin natin ang ating sarili, saan ko ginagamit ang buhay ko, no? So, dahil yamang siya ang milikha sa atin, at dahil siya ang lumikha sa atin, dapat lang na luwalhatiin natin siya, no, sa ating mga buhay. So, paano natin siya mabibigyan ng kaluguran? Paano natin siya maluluwalhati? No? Saan? Excuse me. Magagawa natin to kung saan natin ginagamit ang ating mga buhay, no? Saan natin ginagamit ang buhay na ito? Baka yung buhay na ito na binigay sa atin ng Panginoon, na tayo nilikha niya, itong buhay na ito na nilikha ng Diyos, tayo na kanya nilikha. Saan natin ginagamit yung buhay na ito na binigay niya sa atin? Sa mga bagay ba na walang kabuluhan? Sa mga bagay ba na puros kamunduhan? Sa mga bagay ba na puros lang sa ating mga sarili? No? Tayo ba'y nabubuhay para lang ba talaga kay Kristo? No? So, tanungin natin ang ating mga sarili kung ganito nga ba tayo. Tanungin natin, saan ko nga ba ginagamit ang buhay na ito? Pagkagising pa lang natin sa umaga, saan natin ginagamit ang buhay na binigay sa atin ng Diyos o dinagdag niya muli sa atin? No? O, ilang taon ka na, maybe ikaw ay 20 years old, 30 years old, 50 years old, 60 years old, no? Ang tagal na nag-iisins ka sa mundo, no? Kaya tayo nilikha ng Diyos ay hindi sa wala. Nilikha tayo ng Diyos para makapagbigay din tayo ng halaga sa Kanya na lumikha sa atin. So, kaya nga dapat sa buhay nito, gamitin natin ang buhay nito para sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang kalwalhatian. Ang tanong, nabibigyan ba natin ng kapurihan at ng kalwalhatian Diyos sa ating mga buhay? O sino ang naluluwalhati sa buhay natin? Baka tayo, baka sarili natin, no? Baka ang mga magulang natin, no?
no? Dahil siya ang may likha sa atin, siya ang nararapat na mabigyan natin ng ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Pangalawa, dapat nating tandaan na magpasakop tayo, no? Kung talagang si Lord ang Lord ng buhay natin, pag sinabing Lord, Amo, Boss, New Master, bagong Panginoon, no? Dahil tayo noon ay naging Panginoon natin dati, ang sarili natin, no? Kung ano yung gusto natin, yun ang nasusunod. Nung wala pa tayo sa Panginoon, kung gusto natin na matulog na lang, at wag magbasa ng Biblia, wag nang manalangin, bago matulog, nasusunod tayo. Dati noon, nung pagkagising natin sa umaga, baba agad para kumain, pero ngayon, dahil siya lang ating Panginoon, siya na ang ating Master, New Master, kinakailangan sumunod tayo kung anong gusto ng Panginoon, no? Na mag-ukol tayo ng panalangin, mag-ukol tayo ng pagbabasa ng sandali sa pagbabasa ng Biblia. So, magpasakop tayo sa Kanya. At kung siya ang ating Panginoon, tayo ay nagpapasakop, pwede mo sabihin, Lord, ano po ba ang plano mo at kalooban mo sa aking buhay, no? So, excuse me, lagi natin sinisik yung will of the Lord. Lagi natin sinisik kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, no? Pwede mong rin sabihin, Lord, gamitin mo ako. Mupo ako kung saan mo ibig, kung saan mo gusto, gamitin mo po ako. Use me for your glory. Use me for your honor, di ba? So, dahil siya ang milikha sa atin, siya ang may say sa buhay natin. Sa kanya tayo dapat na magpasakop, no? Dahil siya ang may likha sa atin. Hindi lang dahil kaya tayo nabubuhay para sa kanya, dapat talaga na hilingin natin sa kanya na yung kalooban niya ang masunod at mangyari sa buhay na ito. May mga sarili-sarili tayong kalooban, may mga sarili-sarili tayong kagustuhan, pero hayaan natin manaig kung anong kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. At malalaman natin yung kung pinagpe-pray natin. Malalaman natin yung sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, dahil sa pagbabasa ng Biblia, nakakausap natin ng Diyos, at pag tayo naman nag-pray, ang Diyos naman, tayo naman ang nakikipag-usap sa Kanya. At sa pamagitan ng two-way communication na ito, aring magpahayag sa atin ng Panginoon kung ano ang kalooban niya, no? So, pangatlo, ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay na ginawa niya. Una, tayo, nilikha niya. Pagpasalamat natin, binigyan niya tayong pagkakataon na mabuhay, no? Pagpasalamat natin sa Diyos, anuman meron tayo, no? Kasi yung iba, pag hindi maganda ang kanilang ilong, hindi maganda ang kanilang physical futures, nagagalit sila. Ba't naman ganitong pagkalikha mo sa akin, Panginoon? No? Hindi dapat nakukuha sa ganung bagay. Lord, salamat dahil binigyan mo akong pagkakataong mabuhay. At may dahilan kung bakit ka binuhay ng Panginoon. So, ipagpasalamat mo sa Diyos ang buhay na binigay niya sa iyo, at ang buhay na yan na binigay sa iyo ng Panginoon, may plano at layunin siya. No? So, yun ang hanapin mo, na isik natin kung ano yung kalooban niya, kung ano yung plano niya, at lagi natin tatandaan na ang plano at kalooban ng Diyos sa atin ay pawang mabuti, no? Pawang totoo, pawang tunay na napakaganda, no? Dapat lang natin alamin kung ano talaga yun. Hilingin natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo na makalakad ako doon sa plano mo sa buhay ko. Yun ang lakaran ko. Hindi yung sarili kong kalooban, hindi yung sarili kong will, kundi yung tanging kalooban mo, no? Alam natin na may layunin ng Diyos at sa buhay natin, at yung plano at layunin niya sa ating mga buhay ay tunay na napakaganda. At dahil maganda, yun ang ating isisik, hahanapin at lalakaran. Kung nakita na natin kung ano yung plano at kalooban ng Panginoon, ay lakaran natin yun, no?
Kaya nga, kung makikita lang natin, panghuli, kung makikita lang natin lahat talaga na maganda, na ang Diyos, ang ating manlilikha, isa tayo'y nilikha ng Diyos at tandaan natin, sa lahat ng kanyang nilalang, sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao ang pinaka masterpiece ng Panginoon. Tayo ang pinaka higit sa lahat higit sa lahat ng kanyang mga nilikha, no? Tayo binigyan ng halaga, importansya ng Diyos, walang iba kundi ang tao, no? So, nalaman natin sa Colossians 1:16, lahat ay para Kristo. So, lahat ng bagay sa buhay natin, ialay natin sa Kanya. Ipagkaloob natin sa Kanya. Hindi tayo magsisisi. Gusto ng Panginoon na nilikha niya tayo dahil ang plano at layunin niya, makapagbigay tayo ng kaluwatian sa Kanya. So, sa buhay na ito, siguraduhin po natin na ang binibigyan natin ng kaluguran, binibigyan natin ng kaluwatian, ay walang iba ang ating Panginoon. So, bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo, para kanino tayo bumabangon? Huwag natin sabihin na para sa pamilya, para sa sarili, para sa trabaho. Pero higit sa lahat, ang pinakadahilan kung bakit tayo nabubuhay at bakit tayo bumabangon ay para sa Panginoon. Mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon sa buhay natin sa araw-araw. No? Ako, pag nagising ako sa umaga, pag mulat lang ng aking mata, nagpapasalamat na agad ako sa Panginoon bago ako bumangon. Nagpapasalamat ako, sinasabi ko, Lord, salamat po sa buhay na ito. No? At masaya ako dahil binigyan niya muli ako ng buhay at alam ko, habang araw-araw binibigyan ako ng Diyos ng buhay at kalakasan, alam ko na ang layunin ng Diyos ay magamit niya ako para sa kanyang kapurihan at sa kanyang kaluwatian. No? So, yun ang ginagawa ko. I see to it na sa buhay na ito na binigay sa akin ng Diyos ay makapagbalik ako ng kaluburan at kaluwatian para sa kanyang pangalan. Kahit hindi ako purihin ng tao, kahit wala silang masabing positive sa akin, alam ko na may Diyos na nakakita ng lahat ng bagay na ginagawa ko. At yun ang dahilan, kaya patuloy akong lumalakas, patuloy akong tumitibay sa habag at awa ng Panginoon, no? Kasi pag alam mo kung kanino ka nabubuhay, pag alam mo kung kanino ka bumabangon, pag alam mo kung kanino mo inialay ang buhay mo, magiging masaya ka. Dahil alam mo na ang Diyos ang binibigyan mo ng kaluguran sa buhay na ito. Hindi ka man ma-please ng mga tao na sa paligid mo, hindi man sila matuwa sa iyo, hindi man sila magpasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo, pero alam mo na lahat ng yun ay ginagawa mo para sa Kanya. Dahil lahat ng bagay ay para kay Kristo, lahat ng bagay ay ginagawa mo para sa Kanya. No? Yun ang dahilan kaya magiging masaya ka sa buhay na ito. No? Yun ang sikreto, mga kapatid, para magkaroon tayo ng masaya, maligayang buhay, payapang buhay, na lagi nating ibigay para sa Diyos ang lahat, no? Sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Hindi natin may-please ang lahat ng mga tao, pero praise God, alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Kanya, no? At alam ko na dahil alam ng Panginoon, siya magbibigay sa iyo ng, He is the rewarder, no? Siya ang nagbibigay ng reward sa lahat ng tao na umahanap sa Kanya at nagbibigay ng kaluguran sa Kanya at nagbibigay ng Kanyang buhay para sa Kanya. God bless. Yun lang po. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, kaawaan, kahabagan, at kagandahang loob. Purihin ka, Ama. Sambahin ang ngalan mo. At sa oras nito, nagpapasalamat po kami sa maikling pag-aaral po namin sa Colossians 1:16. Natutunan po namin na lahat ng bagay nilikha mo, lahat ng bagay nilikha para sa iyo, Panginoon. Maging ang aming mga buhay man. Salamat, nilikha mo kami at alam namin ang plano at layunin mo ay ang buhay namin ay alay namin sa iyo. Nasa buhay namin ito, mabigyan ka namin ng kaluguran, mabigyan ka namin ng kahiwatian, mabigyan ka namin ng glory, Lord.
Tulungan mo po kami na lagi magpasalamat sa lahat ng araw ng mga buhay na dinadagdag mo sa amin. At araw-araw, ibigay namin ang aming mga buhay para sa iyo. Lord, salamat po dahil alam namin na buhay at makapangyarihan ka sa lahat na aming Diyos na pinaglilingkuran. Lord, dalangin ko po na hindi lang ako kundi ang bawat isa sa amin, maging ang mga tagapakinig ngayon, ang mula sa araw na ito, mula sa gabi ito, paggising namin lagi, araw-araw, lagi ka namin isipin. Lagi namin nasain na lahat ng bagay ay para sa iyo. Ang kalwatian, karangalan, papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, pag-aalay ng buhay, pag-aalay ng panahon, pag-aalay ng lahat ng bagay ay dapat lang na ipagkaloob namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po dahil patuloy mo kami tinuturuan at salamat po dahil ang mga salita mo nagbibigay sa amin ng karunungan, patotoo kung paano kami dapat lumakad sa mga huling araw na ito. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin at patuloy maging God-conscious kami. Lagi naming maalala ang Panginoon, hindi huwag lumampas ang isang oras na hindi ka namin naalala sa aming mga buhay. At lagi ka namin pasalamatan, lagi ka namin pasayahin, paggalakin, at bigyan ng kaluguran, Panginoon. Lord, marami ng mga tao na nagbibigay ng kalungkutan sa iyo. Nawa kami na mga anak mo ay mapasumpungan mo na nagbibigay ng kaluguran, kasiyahan sa iyo, Panginoon. Salamat dahil tinuturuan mo kami at patuloy na binibigyan mo kami ng mga salita mo sa araw-araw. Pagpalain mo ang buhay ng mga nakinig na iyong salita at tulungan mo na huwag mawawala sa puso namin ang pagnanasa na lagi na kami makinig na yung salita, magbasa na yung salita, manalangin sa iyo. Panginoon, maraming po salamat at patuloy na ang kalooban mong masunod sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, luwalhati sumayo, parangalay sumayo at pagdakilay sumayo. Ito ang aming dalangin pagsamo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Amen po. God bless po.